Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para magatid ng mainit na balita mula sa mundo ng politika at social media. Nabalot ng matinding tensyon at ekspekulasyon ang paligid ng Malacanang Palace matapos magkaroon ng hindi inaasahang kaguluhan sa pagitan ng ilang matataas na opisyal. Ayon sa mga paunang ulat, hinaharap at inabangan ng mga grupo ng mga retirado at aktibong heneralang administrasyon upang panagutin si Pangulo hinggil sa mga kritikal na isyu sa pambansang seguridad at pamamahala sa bansa. Nagsimula ang gulo ng magkaroon ng mainitang pagtatalo sa loob ng compound sa palasyo bago ang isang nakakatakdang pagpupulong. Agad na rumisponde ang Presidential Security Group upang kontrolin ang sitwasyon at tiyaking ligtas ang punong ektibo. Ang insidente ay nagdulot ng pansamantalang lockdown sa ilang bahagi ng Malacanang habang inaalam ang pinagmulan ng sigalot. Ayon sa mga impormasyon, lumalabas na nais sa mga general na direktang panagutin si Pangulong Marcos sa mga aligasyon. Pinigyang diin ng grupo na hindi nila matatanggalan ng tila kawalan ng malinaw na direksyon sa mga pulisya at direktang nakakaapekto sa kapakanan ng mga sundalo at ng buong sandatahang lakas. Samantala, mabilis namang napalabas ang pahayag ang Malacanang Press Office upang pauwiin ang takot ng publiko. Ayon sa palasyo, kontrolado na ang sitwasyon at walang naganap na tangkang kudeta kundi isang misunderstanding lamang sa pagitan ng ilang opisyal. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang alerto sa buong pwersa ng militar hanggat patuloy na iniimbestigan ng ugat ng naganap na komisyon. Patuloy lamang na tumutok para sa iba pang mainit na balita at update mula sa mundo ng politika at social media. Salamat sa walang sawang pagsuporta, manatiling nakatutok sa aming channel, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga mainit na balita. Yung wag yung ganyan. Ito lang yung ganyan, no? Dito mo patamaan. Ay, ganon ba? O kaya, kunin niyo yung ulo, pilipitin yung ganyan, 1 second patayon. 1 second, guaranteed. Yung hawak yung ulong ganyan, sa kaya, huwag niyong gagawin sa bahay. Patayon, isang 1 second. Ay, no. Kung meron kayong kutsilyo, kunyari, nasa jeep kayo, galing kayo sa pagkatay, sa abatwa, sa pagkatay kayo ng baboy, daladala nyo pa yung ice pick. Naku, nataon na may ganyan. Bunot ng ice pick. Saksak niya dito sa likod ng tenga. No? 1 second, patay. 1-2 seconds, patay yan. Guaranteed. Tapos ipipihit mo pang, pagkapasok na ganyan, ipipihit mo pang ganon. Patay kang bata. ang advice ko, huwag kayong nagpapauna sa panic. No? Pagka-panic, when fear becomes the ally of your enemy, talo ka na. You have to, what is courage? No? What is courage? It is the ability to control fear. So kahit natatakot kayo, kami natatakot kami. Akala nyo, hindi ako natatakot. Natatakot ako kay Mrs. Natakot ako pagka bayaran na, tatakot ako, kunyari yung aso ko nanganganak o nagkakasakit, ganun ba. Tatakot ako pagka si Bienan galit na. Pagka nagbubura rin. Well, lahat tayo natatakot. Courage is the ability to control fear. So pagka tatakot kayo, kontrolin nyo. No? Kontrolin nyo kasi walang mangyayari pagka nauna kayo ng takot. At kung marami kayo at lahat kayo takot, walang mangyayari na talaga doon. Kita mo, putya, dapat yun, di na nakatakas eh. Yung nagbibidyo na sabi, panda rin na kasi jeep. Panda rin. Dapat nga yun eh, kinuyog, hinawakan. No? Tapos isinupsob yung muka dun sa flooring ng jeep, ginasgas nyo, tapos pinagtatadyakan nyo. Yung ganong yabang kasi, nakainit na ulo. SFJ, pagka umikot ang gulong, hanapin nyo yan, katayin natin. Bigyan natin romansa. Yarap nyo sa akin. Yan yung comment ko sa group chat eh. Nakita ko kasi pinadala sa akin. Gigil na gigil ako eh. Nasabi ko, pag ikot ng gulong, hanapin niyo yan. Yung mga SFJ, hanapin niyo yan. Intel, dalhin niyo sa harapan ko. Ako mismo nga ano dyan.
Tarantadong yun. Matatapang yung mga ganyan kasi alam nila takot kayo eh. Pagka, ganyan din gobyerno natin, tingnan nyo. Tatakot kayo, Marcelo, tatakot kayo na ibebendalo nila, kakasuhan kayo. Kayo tatakot. No? Nanyo si Ka Eric, hindi takot. Oh, si Defensor, hindi takot. Daming kaso. Ang daming kaso ni Ka Eric eh, tsaka ni Mike eh, no? Defensor. Tiglima yata, tiga-anim. No? Ba't ako walang kaso? Yung mga naninira dyan, ha? Yung mga batang kaso. Eh, syempre, ikaw na may maleta. Tarantado. Kasi sabi ko, ako, hindi na ako papiyansa. Hintay kong kasuhan ako eh. Hintay kong kasuhan ako. Kasi pagka kinasuhan ako, tapos na sila. Oh. Kasi yun yung hudyat ko eh. Sa sarili ko. Naghintay ako ng ibang klaseng hudyat na hindi yung sa akin eh. Pero pagka, isa yun sa mga dasal ko eh. The moment, Lord, pagka ko sinampahan ng kaso ng mga tukmoy na to, with your permission, Lord, with your permission, sasagasaan ko na lahat yan. Tarantadong mga putang na. I don't care kung patay ako. Kaya patay ako, nasa langit ako eh. Patay kayo, sa langit kayo. O, di ba? Wala nang, imagine, pagdating doon, wala ka ng problema, wala nang taxes, wala nang wala nang mga VAT, wala nang mga matitinig na mga ganyang balita, no? Pan-stress. Our stay here in planet Earth is temporary. The higher goal is eternal life. And, ang isip dapat, yung stay mo dito sa planeta natin is, just parang transitory, no? Parang purgatorio nga eh, parang gano'n ang dating na transient lang tayo dito. And then doon tayo, may sarili tayong kondo, may sarili tayong ari-arian doon. Baka isipin mo lang, ayan na, bang, biglang meron ka ng lupa. O, hindi, ganun ba? Hindi natin alam. And I am so eager na umabot ako sa langit. If I am qualified. Eh sa dami ng papatayin, baka hindi ako qualified. baka mamaya sa ibaba ako qualified. Oh, anong ginagawa mo rito? Pumunta na, pinagpapatay ko na kayo. Pinagkakatay ko na kayo Sa Luneta, di ba? May kutang gulong, bigla kayo na yung pinarusahan namin. Kinatay kayo, death row kayo, may death penalty eh. May mga... Ewan ko. Tapos nandun pa si Satanas, bakit ka nandito? Delikado ako, makukudita ako. Kaya pinaka, dyan. Pasensya na kayo, may langaw eh. Langaw, dami lang. Mulan kasi. So, ang, temporary ang stay natin dito. Ang maganda, you aspire, you should be qualified pumasok sa Kingdom of God. No? Dapat yun yung ultimate objective, ultimate na reason ng o purpose ng buhay ninyo. Hindi yung ginto, hindi yung yaman, yung ari-arian. May konto na ako, may SUV ako, may milyon ako deposito. Wala yan, hindi mo madala lahat yan. Pag-agaw-agawan pa yan, pag-awayan yan, na mapag-iwanan nyo. You live a simple life, that's good enough. Live a simple life na enjoy lang kayo, wag lalakpas ang isang araw na hindi kayo nagpapasalamat sa Almighty God. Pwede paggising ninyo, doon ako nagpapasalamat eh. Paggising ninyo, Lord, buhay pa ako, maraming salamat. Isa pang araw ulit binigtag. Lord, thank you para sa wisdom, sa tapang, sa lahat ng binigay mo saan. Thank you for all the creation na na-enjoy ko. Maraming salamat. Kahit wala akong mga kondo na yan, wala akong yung mga ari-arian, no? Hindi kagaya nila na may mga paldo-paldo sila, no? Okay lang sa akin because I have you as my pinaka-treasure ko, yung relationship with God. Yun yung ang dapat, hindi yung ganyan. So,
ang dami sanang, ang daming topic eh. Sa dami eh, confused na ako kung ano yung sasabihin sa inyo eh. Sa dami. Ay, may rally pala sa 28, daw. May rally daw. Ek-ek na mga church, no? Na congregation, no? Ewan ko. Ako, panonorin ko lang muna. Titingnan ko. Punta kayo kung gusto niyo, no? Suporta kayo sa mga pari ninyo. Tapos na may tanong ako dun eh. May tanong ako. Ano ba mga pader at mga mother? Ano ba yung sisigaw niyo dun? Ano ba yung sisigaw? Baka bawal magsigaw Marcos resign. Kasi pagka bawal magsigaw ng Marcos resign, di lumalabas, rally yan ni Marcos. Wag sanang gano'n, ano? Panoorin natin, tingnan natin. Tingnan ninyo yung 28 kung how it will turn out, no? Pinakamalaki rally daw. Sige, tingnan natin. Maganda, malay mo, biglang bumaliktad na AP dahil dyan, ano? Tingnan natin. Tingnan natin. Para matapos na, no? Tingnan natin. Peaceful rally daw eh. So, ayan na naman tayo. Peaceful rally na naman. May mainit na naman ang ulo ng mga tao eh. Tapos, ang ano ko lang doon, ano ba talaga dapat ay sigaw? Marcos resign? Or Marcos terminated ka? Sa akin, ang posisyon ko, Marcos terminated ka. Ina mo. May pahabol pang mura. Ina mo. Marcos terminated ka, animal ka. Putang ina, ginawa mo sa bansa namin. I don't know why people, may mga tao na nagsasabi, Marcos is the greatest president. Putang ina yan. Greatest president, 25 tons na ginto, binenta. Hindi natin alam saan napunta. Yung PhilHealth, nasaan yung pera? 60 billion, ay paisoli. Tapos yung Sovereign Wealth Fund. Ang daming ginawang kalukuhan to. Nagbenta pa ng airport, nagbenta pa ng yung Kaliraya. Tapos uutang na naman ngayon, domestic, 1 trillion, something. No? More than 1 trillion, 1.19 trillion ba yung nabasa ko? Uutangin, domestic. Wala na kasi magpahiram sa abroad. Dito na lang. Ano yung collateral mo pagka di ka makabayad? Gobyerno ng Pilipinas, ari-arian ng Pilipinas. Hanip yan, ano? Ano yan? Unsecured loan? O may mortgage, merong security na katapat? Kasi 1 trillion may git yun eh. Ay, sino magpaperam? Kaya nga, napakawalang yan itong presidente na ito. Napakawalang yan. Pero, ganyan talaga, too late the hero tayo. Yan ang COVID nga sa akin. Ang problema, Pilipino, hindi naman tumatayo, inayaan lang eh. Wala nga leader. walang leader eh. Panireklamo, walang leader. Walang leader. Wala pang meeting hanggang ngayon eh. Ilang araw na ba yung vlog ko na yon, no? Madam President, meetingin mo na lahat ng leader, lahat ng basta yung tingin nyo okay, meetingin nyo na lahat, and then magtanungan na tayo. Ano ba talaga gusto na? Ano pananaw nyo? Ano pananaw mo? Kunyari, Kong Mike, ano palagay mo? Sino pa ba? General Pokis, ano palagay mo? Yun ako. Tapos yung iba pa, no? Si Vic Rodriguez, di ba? Siya isa maisog, no? Ano palagay mo? Ano tingin nyo? Maisog, tapos nun, pana, no? May pana, di ba? Pana, roar, may roar eh. May mga retired officers, di ba? Mga MUP, may mga riders. Halo-halong grupo eh. Halo-halo, sarap nun, di ba? Halo-halo, kabag-abuti natin yan eh. Kasi hindi natin alam paano diskarte eh. Na kailangan, akin lang naman to, sa akin lang naman to. Ang mahalaga, kung mag-meeting, ano ba talaga, at least yung situation, malinaw. Ano ba talaga yung nangyayari? Ano ba talaga yung bottom line ng strategic sense nila
BBM, et al. Silang lahat. Ano yung strategic objective nila BBM? 2028, either mag-field sila ng candidate nila, manalo sila, or ma-extend niya yung term niya, mabago nila yung constitution, or totally hindi makatakbo na Inday Sara, eliminated na mga Duterte. Take your pick kung ano, or pwedeng all of it happening. No? May mga nagsasabi, hindi daw may impeach ang Inday Sara eh. Sana tama kayo. Excuse me. Pagka mali kayo, paano na, din na-impeach. Tapos revolution. Yun na self-serving. Yun yung pangit sa delikadesa. Yun yung pangit sa decency, di ba? Maganda nga tumayo na ngayon habang wala pa. Anyway, kung magkaalaman tayo, tingnan natin how this will unfold. Pero ang sabi sa akin ni General Panadero, Commander Panadero, SFGF, napaka-delikado na sitwasyon natin. Walay, na tayo parang huli na. Parang ganun. Huli na. Won't matter. Parang ganun, won't matter. Kasi, nakumpirma ng nakumpirma na merong in possession yung palagi mo, haka-haka lang. Nagpagupit yung isa dyan na may barbero, taso nasabi, yung pinsan niya nandoon, nag-deliver daw ng nuclear missile sa Iran. Meron silang 3 hanggang 5 na nuclear weapon, missile. Ngayon, kaya ang lakas ng loob niya na sasagutin niya Israel. Israel kasi meron siyang tinatawag na hindi niya din na inaamin na may nuke sila, no? Pero they have that Samson option, no? Tama ba yan? Na anytime, pwede nilang gamitin. Either, tingin ko hindi magpapauna Israel So, preemptive strike. Opinion ko lang yan, no? I don't think na sa dami ng dinaanan nila, ngayon pa sila maghihintay na knowing na may nuclear capability itong kabila. Hihintay nila na gamitin laban sa kanila yung nuke. 3 hanggang 5. So, ang logical na dapat ang logical na pwedeng gawin ng leadership ng Israel, ng gobyerno, ay preemptive strike. Yun nakakatakot. Kabahan na kayo pagka preemptive strike. So, kung maunahan niya yung Iran, hindi makaretaliate, magkakaroon ng diskurso yan sa mga allies ng Iran. I don't know kung madadama yung ibang countries na pestering Israel. Kasi kung gagawin mo na rin lang sa isa, gawin mo na rin sa lahat, no? Merong I have to go back to that. Naalala ko lang, merong prophecy sa Bible. Imagine yung Bible natin, yung Bible na 800 prophecies ba yan? Tapos na about 80% has been fulfilled. And then the remaining will be fulfilled hanggang sa end of days. So yung dating na false messiah o yung antichrist, etc. Hanggang doon sa bumalik si Kristo, second coming. Pero merong isang prophecy, yung Damascus, no? It will be ruined. Giba siya talaga. Parang tunaw ba? So, I'll check on it again. Titingnan ko ulit. There's that prophecy na the next day. And then, parang Israel will be blamed for it. Kaya mawawalan siya ng credibility o yung
respeto, mawala yung respeto sa kanya ng ibang bansa for doing so. So, ang interpretation ng iba is magkakaroon ng nuclear strike ang Israel dun sa Damascus. Ang tagal-tagal na nun, long-standing oldest city. Kaya nga, nandun na siya noon pa eh. Tapos gibain. Pag kayo nagiba, wala na, malapit na tayo talaga sa end of this na. Nandun na tayo. Now, balik tayo dun sa ano. If the information that Iran has about 3 to 5 nuclear weapons and they can use it anytime sa Israel. Kung kayo nasa ano, kung kayo si Netanyahu, kung kayo yung bossing sa Israel, anong gagawin nyo? Na knowing yung kapitbahay mo may ganon. O sige, kunyari ikaw, yung kapitbahay mo, alam mo, nasandamakal yung may mga baril yung kapitbahay mo, mga hostile sa inyo ever since. Anong gagawin mo? Unahan mo, di ba? Or kung di kaya, gagawat ka authority, in this case, UN, wala naman. Yung US, ang ano dyan uunahan mo. Uunahan mo. Yun yung logical Parang di magamit yung nuclear weapon laban sa tao mo. Remember kung ang reason para sa preemptive strike is it's a matter of survival. Ayaw mo yung tao mo mabanatan So gusto mo, unahan mo yung kalaban mo. Lagi naman ganun, di ba? Ayaw mo na matira, kaya unahan mo. So, if that happens, whether makaretaliate yung Iran or hindi, won't matter. Ang ano doon is yung reaction nung iba, nung Sputnik gang. Pagka, ano reaction ng China, ng Russia, ng North Korea, ng Turkey, di ba? Umalis na yung Turkey sa NATO. So, sympathetic na sila sa Sputnik gang. So, wala Delikado. So, doon na tayo, tayo doon sa satellite view, no? Not only the Philippines, no? Kasi tayo masyado nakaganyan tayo sa Philippines na Ang nangyayari sa labas, di natin na-appreciate. So, dapat ma-appreciate din natin yung nangyayari kasi baka mabigla kayo, no? So, pagka nangyari yon, puputok yan, and then, hindi na may iwasan yung nuclear war. No? Doon pupunta. So, may involve ang Amerika, definitely. Lahat yan. Lahat, mahihila sila. Patayan talaga yan. Now, yung US, nagwi-withdraw ng mga tropa sa NATO. No? Nagwi-withdraw. And then, ang masama dyan, pinapasak niya sa Asia. Siyempre, kasama dyan yung EDCA. Ang alam ko sa Constitution natin, nakalagay, nuclear-free tayo. So, kayong mga opisyal ng gobyerno, kung tatanga-tanga kayo, o pinapayagan ninyo na magkaroon dyan ng nuclear weapons, na nakaloob lang sa mga bomber nila o whatever, putsa nga. Magnet kasi, magnet. Whether may nuclear weapons dyan o wala actually, won't matter na. Basta hostile na environment, ako man yung China, iniisip ko, it is safe to assume na may nuclear weapon dyan sa Pilipinas. Tama, no? May nuclear weapon dyan sa Pilipinas. At kung ako, ang mga general, buti na lang, hindi ako general ng China, o kaya yung may mga matitindi dyan mag-advise, mag-isip, baka mamaya sabihin na, bossing, unahan na natin. 1.4 billion tayo. Madali mag-explain. Unahan na natin. Kasi pagka ganon, baka sila mag-preemptive strike.
na kahit sinasabi nila yung policy nila, they will be the second want to use the weapon, they will respond. No? Hindi sila preemptive strike. Mag-respond lang sila. Ang hindi naintindihan ng iba nating mga kababayan at ng ating mga leader, akala nila ganun-ganun lang. No? A strike sa mga bases natin, based on mga disaster models, base dun sa sinabi ni General Panadero, no? About 40 million Filipinos will die. Patay. Out of the 65 million, more or less, 60 to 65 million in Luzon. 40 million, 65 million, 60 million, 65 million. Luzon, 40 million. Handa ba tayo na pumasok sa ganon? Ang AAP natin nagsasabi lalaban sila, world class, 30 days sila lalaban. Makataas ang problema nyo na yan. Patay na kami, makataas ang 30 days, no? Puta na nga. Ba't kayo lalaban? Dapat ang tirada natin, pinaprepare yung mga tao natin, food security, defense natin, mga barangay, down to the barangay level. Hindi, masyado kayo secret, masyado kayong mga interoperability, mga banat ninyo, mga high polluting kayo, technology. Tama na, may baril at saka may baril at content training yung mga barangay level natin, mga tao natin, kahit senior, bata, pwedeng depensahan yung sarili na, babae, lalaki, bakla, tomboy, pwedeng magdepensa, buong barangay. Isipin mo sa barangay, 1,000, kunyari katao, nagawa nyo na para ng 100 man lang doon, ready. Tapos sila na magbahala mag-train to sa iba sa barangay. Sayang yung oras talaga eh. Tapos tayo forma tayo, lalabanan natin yan. Isipin mo isang baksak eh, kung ganun yung warfare ngayon. No? Kung preemptive nuclear strike o whatever, tactical strike eh. 40M, marami yun. Sobrang dami nun. You don't know what hit you. Plus the repercussion kung may fallout. No? Kaya mahirap yung papasukin natin. Sana hindi tayo umabot dyan. Kasi yan yung sinasabi ko na isa pang option ni Marcos. Di ba 3 sabi ko? Isa, good governance, the only way out. Pangalawa, martial law. Martial law, tatayo ako, sasabihin ko, undeclared yung martial law mo. Kami nagde-declare ng martial law. Tignan mo yung martial law ng taong bayan. Tangina nyo. We will put you all under arrest. Tangina nyo. Never before done in history. That's why ako kating-kate ko gawin eh. Para to make a statement, no? Para yung mga future Pilipinos makita kung paano tayo tumayo. Tatapang-tapangan lang naman yung mga nandyan eh. Ano nga kasi, puta, ba't kasi naghihintayan tayo? Yun yung andun. Ba't naghihintayan tayo? Walang tumatayo. Ewan ko ba? Sobrang respeto ba? Ganon? Delikadesa? Sobrang protocol bound? Kaya nga nagsasalita ako na magkita-kita, mag-usap-usap na. And then i-trash out. Ano ba talaga gusto natin mangyari? Kasi abutan tayo nitong, puta, abutan tayo nito pagka pumutok yan China na yan. Yung US, no? Pagka pumutok yan, wala na. And Marcos will still be president. Tuwa lang niya, no? Mag-abroad lang siya eh. Alis lang siya. And he will rule. Parang Osmeña nun, di ba? Nasa abroad lang sila. Tapos nung I shall return ni MacArthur, yan, bumalik na rin sila. So, think about it. 40 million. It's a possibility and it's according to General Panadero,
based on simulations, no, yung 40 million na lumalabas, ang dedo out of 65 million. All in Luzon. Imagine that, ano? Kahit nga 10M lang eh. Kahit nga 1M lang eh. 40M. Mababawasan yung mga botante niyan. Mababawasan na yan. Paano yung 2028? Uy, nako. Baka mawala yung 32 million O mawala, maging 10 million na lang ang matira. Diyos ko. Kung 10 million yan, may talo. Nagagawa ko being sarcastic about it kasi ba't kasi kayo nakatingin sa 2028 eh. Tignan niyo yung ngayon, 2026, because ngayon a lot of things are unfolding and then happening in a quick pace. Baka bukas magising kayo, may gera na, nagbanata na, and then World War III na. Tapos ang iniisip pa rin natin, peaceful rally, prayer rally. Sabi ni BBM we will be pulled into a war. Talagang we will have to go to war with China pagka ganyan na. Lalo na kung yung Taiwan na story and all that. Nakakainis.